Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. Nako, ano po ang naghihintay sa inyo sa mga sa taon na yan? Ano? So let's begin. Sagittarius, inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay natin kay Sagittarius ang sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman. At the center, meron po kayong the Knight of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Queen of Swords. Yes. In the area of what you need, you have, wow, the World card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Ten of Swords. Beautiful ito. Maganda to. Huwag ka mag-alala. In the area of what your near future holds, you have the Nine of Wands. Yes. In the area of your challenge, meron po kayong the Devil card. In the area of your fortune, you have the Empress card. Wow, ikaw to, no? Talagang taking care of yourself. You feel good, feel beautiful. Para sa'yo to, mamaya explain ko. In your divine messages, meron po kayong the Ace of Swords. Lovely. At ang outcome niyo po for the year, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Sagittarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, lalo't higit sa tuwing meron tayong libreng reading for Sagittarius dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. Ganon din po sa mga pagla-like ninyo, sa mga pagko-comment sa baba, malaking tulong po yan sa akin sa paglago ng ating channel. So thank you po. So, at the background of your energy, the Five of Pentacles. Sabi na yung spirit guides this year, Sagittarius, kailangan daw ikaw ay lalabas ka sa yung struggles. Okay? Hindi tayo maaaring manatili na kinakapitan natin yung mga weaknesses natin. Dapat tayo lalaban, susulong, hindi tayo papakahon sa ating mga takot, no? Na baka hindi ako makalagpas dito, baka hanggang dito lang ako. No. No. Yung struggle na yan, temporary lang. So, kailangan gamitin mo yung strength mo. Saan ka ba magaling? Saan ka mahusay? Yun ang gamitin mo para manalo ka this time. Sabi rin na yung spirit guides, may mga tulong na darating. Kaya, huwag mong hindian yung mga tulong. Kasi nakita ko rito, makakaalpas ka na dun sa hikahos mo. Meron kang pinaghirapan nitong 2025. Huwag kang mag-alala. Ngayon 2026, makakalagpas ka na dyan. At makahanap ka ng solusyon sa kung paano ka aabante sa buhay na hindi mo na ulit kailangan pandanasin ito. Okay? Napakaganda for you. I-clarify natin siya with a card of the year. Hope. Wow. Hope is a beam of light in the darkness. So sabi dito, wag ka mawawala ng pag-asa kahit pa may mga struggles or obstacles or issues or kailangang ayusin. Hanggat buhay ang pag-asa, mananalo ka. Okay? Napakaganda nito. In your center, meron po kayong the Knight of Wands. Whole year, ito ang core energy mo. So good, laban, maging go-getter daw tayo, maging passionate tayo, maging adventurous tayo, no? Mag-try daw tayo ng iba't ibang bagay na maaaring magustuhan natin, maaaring magswak sa atin, at makadagdag ng meaning sa life natin. Nakita ko rito, this year will be very, very busy para sa iyo, Sagittarius, in creating something, doing something, beginning something. Kung dati parang nahihirapan ka to fix things or to do things, pero ngayon parang smooth sailing. Smooth sailing, promise. So naramdaman ko dito na mag-e-enjoy ka sa mga papasukin mong bagay, sa mga opportunities or bagong trabaho, sideline, or project na gagawin mo, you will enjoy it kasi nandito yung passion mo. So, congrats po. I-clarify natin siya. Holy Spirit, Spirit Guides, pa-clarify naman ng Knight of Wands. So siya nga pala, Sagittarius, since ito ay yearly reading, ano yung gusto mong i-manifest this year? Naku, isulat mo na yan sa baba. What are your manifestations? Makakatotoo yan, promise. Babalikan mo yan, yung video na to, para makita na, ay, naganap na. No? So comment down below. The Knight of Wands being clarified by the Devil card. Dalawang beses lumabas ang Devil card.
parang sinasabihan ka ng yung spirit guides, Sagittarius, to let go of negativity. Lalo't higit sa mga paparating na mga bagay na pwede mong gawin. Narinig ko, wag mong ikadena ang sarili mo sa isang limitadong pag-iisip. Halimbawa, ikaw ay senior na, no? Tapos meron kang balak gawin. Balak mo halimbawang mag-bungee jumping or balak mong mag-zumba dancing, for example. Eh gustong-gusto mo to, pangarap mo, no? So wag kang papakulong sa mga negatibong pag-iisip ng iba o negatibo mo ring pag-iisip tungkol sa sarili mo. Ilaban mo yan, pangarap mo yan, gusto mo yan, di ba? Go! And wag mong isipin yung mga mali. Wag mong isipin yung mga kung saan ka papalya o kung saan ka magfe-fail. Ibaon mo sa limot tong mga negatibo na ito para mag-enjoy ka sa gagawin mo. Panahon to ng paglaya. So let go of something na hindi na para sa'yo at habulin mo yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng saysay or meaning in your life. Okay? Napakaganda nito. In the area of what you need to focus, ano daw yung dapat mong pag-focus at this time? Queen of Swords. Future. Okay? Dapat daw alam mo yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. Dapat unti-unti nang mabubuo sa vision mo yan, sa isip mo yan na parang, okay, 40 na ako, tapos halimbawa, natanggal ka sa trabaho, sayo mo, this 2026, magtatayo ako ng sarili kong negosyo. O kaya, 70 na ako, tapos balak kong umattend ng mga sayawan for ballroom. So, may mga ganyan ka nang naiisip halimbawa. So, work on that para alam mo yung realidad ng buhay mo at kung paano ka makakarating doon. Parang ganon. Halimbawa din, this 2026, pangarap mo, makapunta na ng Taiwan, halimbawa. So, kailangan malinaw sa isip mo na Taiwan yung goal, pero bukas ang palad mo sa mga paraan para makapunta ka doon. Okay? I-clarify natin siya. Queen of Swords being clarified by... So how are you, Sagittarius? Kamusta ka? Saan ka nanonood today? Sa bus? Sa bahay? Saang bansa? No? Saang lugar? Comment down below. Queen of Swords being clarified by the Six of Cups. Okay. Now, sabi na yung spirit guides, yes, talagang talikuran na ang past. Okay? Talikuran mo na yung mga bagay na humihila sa'yo. May mga humihila eh. May mga pumipigil sa'yo eh para hindi mo ma-achieve ang isang bagay. Halimbawa, mag-a-apply ka sa isang trabaho. Tapos, kaya-kaya mo naman, ano ka naman, qualified ka naman, pero ayaw mong pumunta kasi sabi mo, ay, baka ipahiya na naman ako sa English ko. So, may bagay from the past na hindi mo pa ma-let go, yun na nakakaharang sa'yo. So, sabi dito, kayang-kaya naman ni Sagittarius, pero ayaw niyang gawin kasi takot siya. Or merong nangyari sa past, kaya parang ayaw niyang gawin. So, kailangan talaga we try to wash away what happened in the past at magtuon na lang tayo ng atensyon sa future. Okay? In what you need, meron po kayong the World card. Si the World card, sinasabi na yung spirit guides na kailangan i-close mo na daw yung chapter from the past. Meron ka talagang iiwanan na tatapusin na this 2025. Okay? Para pagpasok mo ng 2026, clear slate ka kumbaga. Papasok ka sa bagong-bagong era ng buhay mo kung saan doon mas maayos, mas maalawan, mas makakabuti sa'yo, mas fresh ka, no? At talagang ninanamnam mo yung kagandahan or paggaan ng buhay. So ngayon, Sagittarius, tanungin kita, ano yung mga bagay or tao or sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo ng isara para totally magkaroon ka na ng push para maging successful this 2026. Palayain mo ang sarili mo sa kumukulong sa'yo. Get out of that shell. Explore the world. Some of you magbabakasyon, pupunta sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, mamamasyal. You're actually re-exploring yourself. Kinikilala mo ulit ang buhay mo, ang sarili mo, dahil lumaya ka na sa isang bagay. So parang you are now actually finding out ano pa yung gusto ko, ano pa yung pangarap ko, saan ko gustong pumunta, hanggang saan pa ang pwede kong abutin para mga ganyan. So, congrats po. Okay? The World card, paki-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. Sino yung nakapanood ng ng kasal ni Kiray? Ganda, no? Ganda ng gown niya. Daming mga powerful na bisita, no? Sa mga ikakasal dyan, good luck po and congrats. Sa mga may planong ikasal this 2026, nako,
Nakita ko dito, di ko alam bakit pumasok sa isip ko yung wedding ni Kiray, pero some of you are gonna get married this 2026. Congrats, congrats. The world cards being clarified by the strength card. Yes. Sabi dito, huwag mong pakinggan yung mga negatibong nasa isip mo. You need to talk to yourself positively. No? Halimbawa, may gagawin kang isang bagay, sabihin mo, ay nako, Sagittarius, ikaw talaga, mali to, mali yan. Huwag ganyan, huwag ganun. Huwag, baka mapahiya ka. Huwag, baka ma-judge ka. Marami kang sinasabi sa sarili mo na negatibo. Ngayon, kailangan mo daw magpakatatag, magpakatibay para sa pagpasok ng bagong life stage sa buhay mo. Nakita ko talaga iiwanan mo na halimbawa yung past job or past lover or past situation, no? Na talagang sabi mo panahon na para isara yan kasi meron akong bagong kukunin. So, minsan mahirap yan ha, yung pag-iwan sa isang bagay kahit alam mo na dapat nang iwanan. Mahirap yan. Hindi yan ganun kadali. Pero sabi ng spirit guides mo, importante eh. Mahalaga tong isara na eh. At kailangan talaga tayo ay strong-willed dito para masimulan na natin yung bagong stage ng life natin. Okay? Napakahalaga nito para sa'yo, Sagittarius. Okay? In the area of what's affecting your current energy, balikan ko lang, sabi na yung spirit guides, mag-relax ka lang ha, everything will be fine. Hindi mo daw kailangan mag-give in sa pressure because nakita ko rito na kung hindi mo daw iisipin ng sobra-sobra, kayang-kaya mong pumasok sa bagong level ng buhay mo with ease, with relaxation, with paggaan ng buhay. So wag mo daw masyadong isipin masyado because kayang-kaya mo naman daw to. Kumbaga parang sisiw lang siya. Kaya wag mong i-overcomplicate yung mga bago mong gagawin. Okay? In what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords. Gusto mong bumangon sa mga pinagkalugmukan mo nitong 2025. Ano? Some of you natanggal sa trabaho, humina ang kalusugan, o kaya nawala ng love life, o kaya naloko ka sa pera. No, marami kang mga pinagdaanan nitong 2025. Iba-iba kayo eh. So, iba-iba kayo na experiences. And this 2026, sabi ng yung spirit guides, babangon ka na. Kasi may darating na go signal, may darating na bagong bagay na magpapakilig sa'yo, magpapa-excite sa'yo na parang, ay, try ko to, subukan ko to. Magiging adventurous ka on this one. Pero, meron kang devil energy eh. Baka hindi mo tanggapin, baka hindi mo i-try, sabihin mo, ay, hindi po yan para sa akin. Ay, sa iba nyo na lang po ibigay, hindi ko po kaya yan. So, baka magpapigil ka sa mga takot mo. Let go of your fears, let go of your insecurities para mayakap mo tong bagong adventure na magpapabangon sa'yo sa lahat ng kinalugmukan mo nitong 2025. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin siya. You have the King of Wands. Yes, maging palaban ka daw. Kung anong idea mo, plano mo, kung saan mo balak dalhin ang buhay mo this 2026, kung ano yung mga desisyon na gusto mong simulan, gusto mong isabuhay, kailangan daw talaga meron tayong kumpiyansa, lakas ng loob, tibay ng loob, huwag papalukob sa takot, at maging palaban. Okay? Maraming mga tao sa paligid mo ang maaaring mag-discourage sa'yo na parang, uy Leo, huwag mo na gawin, ay Leo, uy Sagittarius, sorry, kakatapos ko lang kasi kay Leo, so kaya nabanggit ko yan. So sabi, uy Sagittarius, huwag mo na gawin yan, di ka magaling dyan, uy sigurado ka ba dyan, baka naman iengot-engot ka dyan. Naku, maraming mga negang tao sa paligid mo ang maaaring magpa-feel sa'yo niyan. Ang importante sa'yo Sagittarius, ikaw. Naniniwala ka sa pangarap mo, naniniwala ka sa gusto mo, ilalaban mo to para magbago na yung kwento ng buhay mo at makabangon ka na. No? Narinig ko dito, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw ang magpapabago sa buhay mo. Kaya daanan mo yung lubak, dire-diretso ka lang, huwag ka hihinto, makakaramdam ka rin ng kaginhawaan. Okay? Especially here, in your near future, you have the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sinasabi na yung spirit guides na huwag susuko sa mga bagay na mahal natin. Huwag susuko sa mga bagay na importante sa atin. Continue working, continue pushing yourself hanggang sa maabot natin yung katuparan ng gusto natin at makaalis tayo sa struggle na to o hikahos na ito. Kasi kaya mo naman eh. Ang importante lang, eyes on the prize, eyes on the target. Huwag malilihis, huwag madidistract, huwag panghihinaan ng loob, at huwag mawawalan ng hope, pag-asa.
no? Hangga't meron kang pag-asa, lalaban ka. Hanggang lumalaban ka, mananalo ka. Okay? Importante to para sa'yo. Nakita ko rin for some of you ha, itong Nine of Wands, may mga good news pagdating sa bahay. Maaring makabili ka na ng bahay, makakalipat ka na sa ganito, may papaayos na property, parang ganyan. So, congrats po and naway huwag ka mapagod gawin yan kasi kayang-kaya mo yan, okay? The Nine of Wands being clarified by the King of Cups. Yes, it's all about your emotions, Sagittarius, no? This 2026, bantayan mo daw ang iyong emosyon. Kontrolin mo ang iyong mga galit. Kontrolin mo ang iyong mga selos o ang iyong mga lungkot o ang iyong mga silakbo ng damdamin para daw hindi maapektuhan itong mga inaalagaan mo at sinatsaga mo. Meron kang pinagsusumipagan. Meron kang mga um, hindi sinusukuan na bagay. Pero at some point, baka makaranas ka ng pagkainip, frustration, galit, o kaya sama ng loob dahil nga ang tagal-tagal pa mangyari, no? Pero sabi dito, kung magagalit ka at papairalin mo yung silakbo ng damdamin mo, baka masira itong inaasikaso mo. So, kailangan ikaw ay relax lang. Tahimik lang. Dire-diretso lang ang gawa. Dire-diretso lang ang kilos. And then, be emotionally matured. Utak ang pairalin mo, okay? Utak ang pairalin more than your emotion. Napakahalaga niyan. In your challenge for the year, you have shadow blossom and positive change. Yes, lahat daw ng masakit na pinagdaanan mo in the past, baguhin mo yan into something positive. Example, nawalan ka ng trabaho, iniwang ka ni lover mo, isipin mo na lang, ay, may papalit sa akin na mas okay. Ay, meron na akong bagong paraan para matumbok ko talaga yung gusto sa akin ni God. Halimbawa, matanggal ka sa isang bagay na to, sayo mo, ay siguro, hindi para sa akin yan. Pinoprotektahan lang ako ni God for something worse at bibigyan niya ako ng mas maganda pa. So, ganun mo tignan daw yung mga problema. Gawin mo siyang maganda. Gawin mo siyang positive para sa'yo para magkaroon ka pa ng hugot at saka kumpiyansa and hope for something better. Okay? Kasi ganun naman talaga eh. Kapag meron kang hawak-hawak at nawala ito, papalitan niya ni God ng mas malaki, much better. Okay? So, napakaganda for you. Wait lang, inom lang ko water, ha? Okay. In your challenge, meron po kayong the Devil card. Si Devil card, sinasabi na yung spirit guides na baka ang humadlang sa'yo, Sagittarius, ay distractions. No? O kaya mga temptasyon, yan. Baka mamaya maakit ka sa mga bagay na magaganda o mga bagay na akala mo totoo pero peke pala. Mga bagay na sinabi sa'yo, akala mo legit, akala mo okay pero hindi pala. So, beware of scams. Beware of false people. Beware of mga taong walang ibang gustong gawin kundi mapanloko or awayin ka or gawan ka ng issue, gawan ka ng chismis. Umiwas ka sa mga taong yan. Actually, mararamdaman mo to eh. Kung sino talaga yung mga taong totoo at parang sino yung may bad vibes ka. Kung ano yung intuition mo about someone na parang, parang hindi kami jive, parang hindi kami gel, iwasan mo na yan. Huwag mo nang lapitan. Don't share your information sa taong ito. Okay? Nakita ko rin dito na umiwas ka na lamang sa mga authoritative figure. Halimbawa, boss mo na medyo toxic o kaya lover mo na medyo mainitin ang ulo, no? Kailangan talaga tayo yung nag-a-adjust para hindi maapektuhan yung sarili natin. And then for others po, narinig ko dito, i-let go mo na yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Yung drawer mo na punong-puno ng damit na hindi mo naman nasusuot, ilabas mo na yan, itapon mo na yan, o ipamigay mo para mawala yung negative energy. Meron din yung mga humaharang sa'yo. Halimbawa, pwede mo naman puntahan pero may mga takot ka, may mga inhibitions ka, may pag-alinlangan ka. Kailangan baguhin mo yan. Okay? Some of you, may mga dapat din baguhin sa routine. Baka mamaya, nag-overindulge ka sa pagkain. Eh, lumalaki ka na, di ba? So, you need to discipline yourself to do the right thing. Okay? The devil cards being clarified by you have the Seven of Pentacles. Yes. Sabi dito, para ikaw ay natatempt na um, gumawa ng ibang bagay
or attempt kang sayangin yung mga bagay na naipundar mo sa isang bagay. Example, you've been working so hard sa isang trabaho, sa isang um, office, sa isang posisyon, pero dahil sobra kang nainip, sobra kang na-tempt, tumingin ka sa iba at napunta doon yung attention mo. So parang ito nabuwag na sayang, ganyan. So make sure na ikaw ay talagang nakapirme, nakatutok sa isang bagay na inaalagaan mo, and then itapon mo yung mga panggulo dito, yung mga umaagaw ng atensyon mo at sumisira sa yung focus. Okay? Napaka-importante nito. Narinig ko din huwag ka daw mainip sa mga hinihintay mo. Okay? Yung mga hinihintay mo darating yan in God's perfect timing. So, wag kang maging atat Sagittarius sa mga bagay na ito. And hawakan mo yung pananalig na hihintayin ko to, hihintayin ko to. Okay? In your fortune, meron po kayong taking shelter. The answers are within. So, kung meron ka daw mga tanong, masasagot yan. Nasa sa'yo lang daw yung sagot. So, you will realize this sooner or later. Okay? So, huwag ka mag-alala. Kung nalilito ka, naguguluhan ka, darating din ang mga sagot sa'yo. Okay? Another message, meron kang crossing bridges. It's time to healing. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Talaga namang panahon na para mag-heal, bumangon, mag-release ng mga negativity, mag-release ng mga pangit sa buhay, at lumarga na tayo para makatulay na tayo sa ating success. Okay? Napaka-importante niyan. Lesson na yan for you. In your fortune, ikaw to. No? 2026 is all about abundance para sa'yo. Paglago ng kaperahan, paglago ng buhay. Kung dati hindi ka nakakabili ng ganito, ngayon taon makakabili ka na. I don't know why nakita kita may alahas, may bagong damit, may bagong sapatos, maganda ang buhok. Kung dati tinatanaw mo lang sa tindahan o sa store yung damit na yan, sapatos na yan, ngayon abot kamay na siya. At heto ka o sitting pretty, enjoying your life. Promise. Napakaganda ng 2026 mo, Sagittarius. It's all about love, passion, at talagang ninanamnam mo yung mga lumalago sa buhay mo. Narinig ko din na this year hindi mo kailangan magpakapagod masyado. No? Marami ka daw pwedeng gawin na magaan, na paraan para hindi ka ganun mahirapan sa mga ginagawa mo. You will find that out soon. Pero ito yung garantiya sa'yo na you can do lighter ways to make successful outcomes. Okay? Napakaganda nito. I-claim mo yan. Para sa'yo yan. Abundance and good, luxurious life for you. Congrats po. Oops. Tumilapon. Dalawa. Kunin natin. Yes, the Sun card. Happiness is coming. And the Five of Swords. Pagkawala mo sa mga bagay na mapanakit na. Example, parang this year, iiwanan mo na yung mga bagay na hindi para sa'yo, nagadala lang ng toxicity, sakit sa ulo, lalayo ka na sa mga grupo o mga tao na pinapahirapan ka lang, toxic masyado. Ngayon para nakita mo na hindi worth it ang pagtitiis ko dito, hindi worth it ang pagtitiyaga ko sa isang bagay, and you are now fighting for the future. Susubok ka na ng mga bagong bagay na tagumpay ang dulot para sa'yo. No? Hindi mo na kailangan magpakanega. Ang kailangan mo lang maupo dito, i-enjoy yung bagong ginagawa mo, and that will lead you to your happiness. Bigyan kita example. Halimbawa, sobrang toxic na sa workplace mo, napakasungit ni boss, napaka-chismosa ng mga co-workers mo, maliit pa ang sweldo. Sabi mo, ayoko na dito, ayoko na dito. Biglang sabi mo, balak ko na magtayo ng sarili kong negosyo. Yung balak ko magtinda ng mga orchids, parang gusto mo nang simulan, for example. And then boom, ayan, nakaupo ka dyan, and enjoy mo yung pagbebenta, lumalago naman yung kita, masaya ka. So, very, very fulfilling siya with a sun card. Masayang masaya ka. At na-realize mo na, ito pala talaga yung para sa akin. Mga ganyan. Parang ganun yung example para sa'yo. Okay? Napakaganda nito for you. I-claim mo to, no? Bountiful, bountiful, happy, happy times coming in. In your divine messages, meron po kayong you and your loved ones are safe and balanced spirituality and practicality. Sabi dito, protektado daw po kayo, ikaw at ang loved ones mo this year. So congrats po, you are safe, your family is safe, your loved ones are safe. Kaya ngayon, balansehin mo daw yung practicality and spirituality. Ano ibig sabihin nun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kapag meron kang inaasikaso, ipagpasa Diyos mo din. So, wag mong bugbugay ng sarili mo na puro kagawa, gawa, gawa. Itaas mo rin sa Kanya para guminhawa ang feeling mo. Okay? In your
divine messages, meron po kayong Ace of Swords. Sabi, Sagittarius, ng yung spirit guides, lumaban ka hanggang sa manalo ka. Okay? Especially in struggles. Kapag nahihirapan, kapag may roadblock, kapag may obstacles, lalaban lang. Hindi pwedeng hihinto tayo. Ipanalo mo ang giyera, ipanalo mo ang war, di ba? So sabi rin dito, mahalaga this year na malinaw ang isip mo. Malinaw sa'yo kung anong gusto mo, kung anong ayaw mo, kung ano sila. Dapat daw malinaw din sa'yo yung goals mo. Malinaw sa'yo kung ano yung pag-uusap, no? Dapat this year marunong kang makipag-usap ng maayos, marunong kang i-relay yung information para walang miscommunication, misunderstanding. Okay? Napakaganda nito for you. The Ace of Swords being clarified by you have the Two of Wands. Si Two of Wands, sinasabi na yung spirit guides, yes, dapat daw malinaw muna ang isip bago ka gumawa ng plano. Because nakita ko rito, may chance kang kumawala sa yung comfort zone, sa yung mga ginagalawang limitadong mundo. Gusto mo nang mag-explore, gusto mo nang mag-grow. Pero kung yan ang plano mo, dapat malinaw muna sa'yo kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo, kung ano yung balak mo talaga. Kasi kapag hindi to malinaw, sayang yung plano, sayang yung action, baka magkanda ligaw-ligaw ka or magkanda buhol-buhol yung gagawin mo. Kaya importante, bago tayo maupo at mag-isip, dapat clear muna ang lahat-lahat. Okay? Maganda to for you. Ang outcome mo yan, Sagittarius, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Cain, pay attention to your health. O, ngayon daw taong to, hinahon ka, no? Magbigay ka ng time for your health, mag-exercise, kumain ng tama, kailangan daw makinig ka sa iyong katawan. You also have hand in need of help, assistance, or guidance. Yes, may mga taong tutulong sa'yo, huwag kang mag-alala. Okay? Kung may hirapan ka man on anything, nako, may tamang taong darating para i-assist ka. Okay? You also have October o Sagittarius. Meron ba kayong special occasion pag October? Meron kayong birthday, anniversary, or birthday ni kapatid, birthday ni anak, anniversary sa school, mga ganyan, or sa trabaho. Kung yes po, ibig sabihin this reading is for you. Kung wala naman po, ibig sabihin meron kayong milestone sa October. Congrats po. You also have bread, period of prosperity and abundance. Sabi dito, kailangan daw ay matyaga ka this year kasi tinan mo naman, meron kang kasaganahan at pagyabong sa buhay mo this year. Pagyabong sa negosyo, pagyabong sa health, no? Baka pag talagang pinagtuunan mo ng pansin ang health mo, baka maging improved yan at mas maging healthy ka. Ganon din pagdating sa pera, sa career. Congrats po. I-claim mo to, para sa'yo to. Ang outcome is Sagittarius for 2026. Meron ka pong, wow, Queen of Wands. Nakita ko talaga dito, it's all about yourself. Pagpapaganda ng sarili, pagpapaganda ng katawan, ng mental health, physical health, is all about your confidence, your beauty. Talagang nakita ko kanina, nakaalahas ka, may maganda kang bag, sapatos, damit, maayos ang buhok mo. Talagang it's all about beautification of your life. Kasi kapag okay ka, okay lahat. So ngayon, kailangan talaga ikaw ay confident sa sarili mo, no? Gawin mo yung mga bagay na gusto mo, magpapaunlad sa buhay mo, at huwag ka na makikinig pa sa mga negang tao. Whatever makes you feel good, whatever makes you feel happy, sundin mo yun. Okay? At deadma ka na sa ibang tao, okay? The Queen of Wands, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Queen of Cups. Yes, puso ito. No? Queen of Cups and the Queen of Wands. Talagang so good tayo, mag-enjoy tayo sa buhay natin this 2026. Napakaganda. Enjoy your life, do your best, do what makes you happy, at sundin mo ang puso mo. Kung ano magpapaligaya sa'yo, magpapagalak sa'yo, no? I don't know, kitang-kita ko, tatawa ka ng malaki, pupunta ako saan, magmamasyal, round trip, no? Parang you're enjoying your life more than ever. So napakaganda po ng 2026 para sa inyo. So kung nanggaling ka sa problema ng 2025, nako, 2026 will be a happy, happy, happy year for you. So, Sagittarius, thank you po. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the messages para sa mga Sagittarius. Comment lang po kayo ha, kung nakaresonate ka, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.